Hello po mga kamappers, at ngayon meron po tayong malupit na gagawin at yun po ay ang Scream Magnum review. After months and months ko po sa pagkatry ng bisikleta na ito, pwede ko na po siya ma-review. Bili na po kayo ng Manila Urban Fix t-shirt na dry fit na pwede po ipag-bisikleta or ipang running or any other exercise mga kamappers. Ito po yung panlikod, ito po yung harap na may MUF logo. And pwede po ito mabili sa Shopee, pwede po ito mabili sa TikTok Shop, and meron pa yung mga libreng stickers and nagbebenta pa po ako ng mga MUF stickers dito sa TikTok Shop at Shopee. Tara mga kamappers, bili na! This is Manila Urban Fix or MUF in short, and pwede nyo po din ako tawagin as Admin A or Kuya MUF. I create fixie videos and content for fun and para na yan sa community. Hindi ko naman kayo pinipilit, but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. So, simulan na po natin. Ano nga ba ang isang frame ng isang bisikleta? Basically, ang bike frame ay tinatawag na main component ng isang bisikleta kasi siya ang platform na mga pwedeng lagyan ng mga parts as well as madidetermine din yung ride na maranasan mo. Pangit na frame, pangit din ang experience. Too aggressive na geometry, hindi komportable i-bike. Masyadong matigas ang ginagamit na material, masakit sa puwet yan kasi diretso din yung energy na mapupunta sa katawan mo. So in short, mahalaga po ang isang frame dahil isa ito sa pinakamalalaking component sa bike as well as factor na din ng quality ng ride or ng style. So ano nga ba ang Scream? Ang Scream bike ay isang brand na bisikleta mula sa Hong Kong na kilala sa pagpapagawa ng mga high quality na fixed gear at single speed frames na swak para sa street riding, racing, at of course urban commuting. Kung mahilig ka sa minimalist pero performance driven na bisikleta, pwede ka bumili nito sa VP Cycling. So marami naman mga ibang pwede mabilan dun, pero isa yun sa mga naisip ko, no? So, ano nga ba ang meron sa Scream Magnum 20 na ito, no? So, yung aking Scream Magnum is specifically the Scream Magnum 20. So, ito ang kanyang quick specs, no? So, meron siyang size na 51, 54, 56, 58, and 61. Yung tubing naman niya is 6000 series na 60-60-66 triple batted aluminum tube frame po siya, mga kamappers. Yung kanyang bigat niya po is 1,400 grams, meaning 1.4 kilograms po siya. Bottom bracket niya as usual is BSA BB8 68 English. Tapos yung seat post diameter niya is 31.6, which is medyo malaki. Yung headset na andito nakasama is integrated oversized na headset, and what we call this tapered. Tire clearance niya is up to 28C. Yung fork specification niya is full carbon, pero hindi ko alam kung anong klaseng carbon, no? T700, T800, T1000, not sure. Tapos yung offset niya or rake is 43mm. Tapos weight naman ng fork niya is 380 grams. So in short, around 1.8 kilograms po lahat, no? So ang Scream Magnum 20, no, matapos ng success ng first generation na Scream Magnum, which is yung silver, na orange, na color black and yellow din, ang Scream Bikes Hong Kong ay nag-launch na next model, which is itong Magnum 20. Hindi lang ito basta upgrade, evolution na talaga siya. Galing sa feedback ng mga riders all over the world, pati na yung mga hardcore na nag-fix gear. Trabaho talaga ng Scream para gawin itong frame mas matibay, mas responsive, and mas versatile. Sabi nga nila, kung may kulang sa unang version, ayusin sa susunod. And yung feeling ko, yun ang ginawa nila dito sa Magnum 20. Dahil sa taon na experience sa pagkagawa ng aluminum truck frames at dahil rin sa pakikinig ng mga gumagamit, na-improve nila halos lahat, no? Kaya itong Scream Magnum 20 ay pwede mo gamitin pang race o kaya pang commute, pang tricks, and meron nga na gumagamit dito pang trail. So kung trip mo mag-explore sa mga rough roads, kaya i-handle yan. So sinabi ko kanina, isagawa ito sa 6000 series aluminum, which is specifically 60-66 triple batted na tubing. So may balance siya ng lightweight at strength, and mas mura siya kasi mas mahal yung mga 7000 series aluminum, and mas madali ito i-weld compared sa 7000 series aluminum. So hindi siya yung tipo na parang sobrang gaan, parang laruan, pero hindi din siya sobrang bigat na parang bakal. So sakto lang, pero medyo mas mabigat pa rin yung 7000 series aluminum. Tapos may full carbon fork pa siya, kaya medyo mas gumaan pa siya compared sa full na aluminum lahat. So para sa mga naghahanap ng bike tulad nito, honestly, pasok tong Magnum 20 na to sa mga sinabi ko, like pang race, pang commute, pang tricks, or kahit pang trail, pwede. So ngayon, i-review naman talaga na natin itong Scream Magnum. So, in my opinion, ang una, or the first chapter, is ang look. So, to be honest, okay lang siya. Hindi naman siya super flashy tulad ng mga high-end carbon bikes na sobrang mamahalin and malalalim yung yung mga tubing. Pero meron siyang solid na looks.
May pag-echo dahil then again deep yung kanyang tubing, parang what I call this, ang tawag doon, teardrop tubing, yung down tube niya. Tapos yung pagkalapad niya, medyo maangas siya tignan, parang tsunami. Yung geometry, simple pero aggressive, sakto sa silent fixed culture. So, sakto-sakto lang. So, kung i-rate ko to si Tsunami, 8 out of 10. Ito naman si Magnum is 7 out of 10 sa looks, no? Pero, naka-custom color siya, orange, which is love ko yun. Kaya nga, yun yung binili ko. So, 100 out of 10 kahit custom colorway na to. So, alam nyo yung tipo na kahit nakapark lang yung bike mo, like, mapapatingin talaga yung tao. Like, meron pa talagang kulay na ganun yung screen? Like, black na orange. Angas tignan, no? So, pagdating talaga sa pogi points, lalo na yung tapered fork, kapal ng tignan. So, mas makapal, mas mastig tignan. Parang parang big bike vibes, pero pang fixie. So, sunod is ang build quality. So, grabe, sobrang smooth ang kanyang welds. Hindi mo siya makikita sa pagduktong-duktong ng itsura ng tubing kasi naka-smooth weld din siya. And of course, nakamasila din yan. Kaya, mukha siyang iisang piraso lang compared sa mga kita mo yung welds. So, aside sa clean aesthetic, may benefit din yun kasi yung smooth weld ay less prone sa cracks. So, in short, mas matibay siya in the long term kasi kapag hindi smooth ang cracks, may weak point. So, pero ito lang, medyo minor lang naman, is 6,000 series aluminum siya. Hindi siya yung 7,000 series na tulad na gusto ko. Sanay kasi ako sa 7,000 series. Ganun kasi ako sa mga ibang frame na naranasan ko. Mas mahal, pero mas stiff. Mas rigid, pero syempre, masakit din minsan sa katawan, lalo na sa rough roads kasi tumatagos nga yung energy. So, para sa iba, mas preferred yung 6,000 series kasi mas forgiving siya sa katawan. Hindi siya yung ganung parang kasay sa puwet, like full carbon po tayo na sa puwet. Sa kamay, okay naman din siya kasi malambot. Pero sakto lang yung balance na ng comfort of stiffness. Pero komportable ako dito. Lastly naman is yung performance. So, okay, ito na yung, in my opinion, pinaka-crucial is ito of course yung performance-wise. Pero sulit talaga, no? Dahil sa full carbon fork, ang gaan ng harap, mas magaan siya compare sa may ibang frame sets dahil alloy fork lang or alucarb. Hindi mo kailangan mag-effort sa pag-angat, sa pag-corner kasi parang sumasabay talaga yung galaw ng bike mo. Parang ang bilis na acceleration kasi magaan nga. Magaan yung medyo harap. As yung of course, yung frame design is medyo aero dahil teardrop shape yung kanyang down tube. Hindi lang pang-forma pero meron din siyang aero advantage of course. Lalo na pag binubomba mo na, less wind resistance and of course, mas tuloy ang hataw. Tsaka sa geometry naman, I would say na, then again, sinabi ko kanina, medyo aggressive siya compared sa last. Pero in my opinion, no, sa naramdaman ko, I would say na relaxed side siya. Hindi siya yung sobrang aggressive na parang chinelli para relax na nakakangalay minsan. Pero ang sarap, ang sarap i-corner dun. So, sakto lang, pwede sa chill ride at pwede mo ding ipanghatong, ipang-race kung kaya din. So, pagdating sa ranking ko, lalagay ko sa 4th place siya. So, first pa rin chinelli para relax. Second is Dulan. Third is Elvidao. And of course, the fourth is ito ang Magnum 20. Pero iba-iba tayo ng taste at priority. So, kung ikaw yung rider na parang gusto mo balance sa price, looks, comfort, ang Scream Magnum 20 ay isang solid choice. Pero, let's say, like kapag hindi ito trip mo, let's say, mas aggressive, let's say, paralax, o kaya, Jeprox, pwede naman din. So, itong Scream Magnum 20 na ito, bagay ito sa kahit sino. So, kung gusto mo ba mag-bomb na streets, pwede siya. So, mag-race, crit, pwede din siya. Pang-bike to work, school, ayos din yun kasi ginagawa ko din yun. So, chill ride man o panghataw, kayang-kaya niya sabayan. So, hindi ka nito bibitawan sa cornering and hindi ka rin parang mahirap buhatin pag kailangan mong bitbitin pataas ng footbridge, no? I mean, relate ka pa dun kasi palagi kong ginagawa yung minsan lalo na pag nagko-commute. Pero, yun lang yung review ko dito sa Scream Magnum 20, no? So, salamat sa mga panonood. Sana nakatulong sa pag-decision mo. And kung nagbabalak ako kumuha nito ng bagong frame, makakabili po kayo sa VP Cycling, no? So, hintayin niyo po yung mga next na videos na gagawin ko. Sa mga susunodin ko, may mga build series, ride vlogs, at of course, more back reviews pa tayo papaparating. And as usual, this is Manila Urban Fix or MAP. Or in short, pwede niyo po din ako tawagin na Kuya Maf or Admin A. I create fixed videos and contents for fun para rin sa community. Hindi ko man kayo pinipili pag kayo ni-consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. And of course, huwag lalapit sa truck and bus. And see you next time mga kamappers. Peace, yo! Bili na po kayo ng Manila Urban Fix t-shirt na dry fit na pwede po ipang-bisikleta or ipang-running or any other exercise mga kamappers. Ito po yung panlikod, ito po yung harap na may MAF logo. And pwede po ito mabili sa Shopee. Pwede po ito mabili sa TikTok Shop. And meron pa yung mga libreng stickers and nagbebenta pa po ako ng mga MAF stickers dito sa TikTok Shop at Shopee. Tara mga kamappers, bili na!